Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong August 4 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin dito na meron pong isang triangle pattern dito na nabuo itong si Pepe. At kahapon po ay nabasag po yung kanyang lower portion sapagkat isa pong bearish candlestick ang nabuo. Yan, dire-diretso pong bearish candlestick ang nabuo simula pa noong mga July 30. Yan, ganyan po katindi ang nararanasang selling pressure ngayon ni Pepe. Kaya maliban po dyan ay yung mga signals natin ay nagpapakita na rin or nagsasabi na patuloy pa rin yung bearish momentum na nararanasan ng market ni Pepe. Kaya ibig pong sabihin ay tuloy po sa pagbagsak ang market price ni Pepe. Kaya ayan, dulot po ng breakout dito sa lower portion ng ating triangle pattern na ito ay mataas po ang posibilidad na tuloy-tuloy lamang po sa pagbagsak ang market price ni Pepe. Pero maliban po sa triangle pattern na ito ay meron po tayong isang descending channel pattern dito na binubuo po ng mga kulay blue na linya. Ayan, channel pattern po yan. At yung upper portion po ay ayan, nagsisilbi po itong resistance line at saka yung kanyang lower portion ay nagsisilbi naman po itong support line. Yung nandito sa gitna ay pivot line po yan. Ito po ay kung pag yung market price ni Pepe ay nandito sa itaas nito ay nagsisilbi po itong support line. Pero kung pag nandito po siya sa ibaba, yung kapag nandito po sa ibaba yung market price ni Pepe ay nagsisilbi naman po itong isang resistance line. At sa kalagayan ngayon ni Pepe ay nagsisilbi po yung middle line na ito bilang isang support line. Kaya isa po ito sa mga dahilan kung bakit medyo parang tumalbog or napaatras itong si Pepe sa nabuo niyang candlestick kahapon. Kaya ayan, pero masasabi ko pa rin na posibleng mabasag niya. Kung mababasag po ni Pepe yung middle line na ito ay makakaranas po siya ng mabilisang pagbagsak. Yan, magiging mabilis po yung pagbagsak ni Pepe at posibleng umabot po siya kaagad dito sa presyong 50 digits 442. Ngayon kung pag medyo kapag medyo matibay po yung middle line na ito na nagsisilbing support line ay ang mangyayari po rito ay dito po magko-consolidate yan or dahan-dahan na babagsak ang market price ni Pepe dito. Yan. Pero gaya ng aking sinabi kanina, kung pag nabasag po ito ay mukhang magiging mabilis po yung kanyang pagbagsak at aabot po siya dito kaagad. Kaya yan. Yan po yung aking nakikita na magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. At saka, ayan, talaga pong walang ibang mapupuntahan ngayon itong si Pepe sapagkat napaka-bearish po yung signal natin dito. Yung ating Hallstreet indicator ay ayan, nagbago na po ng kulay, naging kulay red na. Sa mga bago lamang po rito ay kapag kulay green po yung katawan ng ating Hallstreet indicator ay bullish po yung kalagayan ng market ni Pepe. Pero kung pag nagbago yan at naging kulay red ay bearish po ang kalagayan ni Pepe. At mapapansin po natin dito ay nagbago na po siya, naging kulay red. At yung ating Hallstreet, ating QQE mod indicator naman dito ay ganun din. Ayan, mga nabubuong QQE bar formation natin ay mga kulay red at palaki pa ng palaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay mas lalong tumitindi ang selling pressure ng mga sellers. Kaya masasabi kong napakataas po ang probability or possibility na patuloy pa rin po sa pagbagsak ang market price ni Pepe. Kaya ayan, at gaya ng aking sinabi kanina ay dalawa lang po yung pwedeng yung paraan. Yan, dalawang posibleng paraan sa kanyang pagbagsak. At yan ay kung magagawang pigilan ng middle line ng ating channel pattern na ito ay dito po siya magiging dahan-dahan po yung kanyang pagbagsak. Pero pag nabasag po ito ay magiging mabilis yung kanyang pagbagsak. Kaya, ayan.
Ngayon ay sa trades naman po natin ay meron po tayong na-trigger na isang buy pending order kahapon. At yan, ito po yung buy pending order natin na nakaabang dito sa support line na 50 digits 879. Kaya nakabili po tayo dyan at agad po tayong nag-set dito ng isang take profit dito sa major resistance line na ito. Ngayon ay dahil ang kasalukuyang market ni Pepe ay nasa ilalim, ayan, nandito na po sa ilalim ng price level na 50 digits 879 na dating support line, ay nagsisilbi na po ito ngayong isang resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay resistance line, lahat naman po ng mga kulay red ay mga support line. Ayan, yan po ang aking analysis sa araw na ito dito kay Pepe. At sa mga gustong gayahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe ay ayan po yung aking mga live spot trading positions. Live po yan. Kaya kung ano po yung nakikita nyo rito na mga spot, mga live trading positions ko dito ay ganun din rin po yung mga nakaset sa aking ginagamit na trading platform. Kaya yan, meron po akong tatlo na mga nakaabang dito na sell pending order or take profit. Yan po yung mga kulay yellow na arrow signs at yan po ay nakaset sa mga price levels ng mga resistance line kung saan nakatapat ang mga ito. At ganun din po yung mga kulay blue na arrow signs dito, pero ang mga ito ay mga buy pending orders naman. At nakatapat naman po ito sa mga price levels ng mga support line natin dito. Kaya kung nais po ninyo akong gayahin at sundan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Pepe, ay malaya po kayong kopyahin or iset yung inyong mga trades. Ayan, base sa aking pagkakaset na rin ng aking trades dito. Ayan, malinaw naman po na inyong nakikita yung mga price levels na kung saan nakatapat yung aking mga trades na ito. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.